Iginit ng grupong Pro-Gun Philippines na kahit mahigpit na ipinapatupad ang election gun ban, hindi garantisado matitigil na mga krimen sa bansa. Base sa kanilang datos, noong gun ban noong election 2010 ay mahigit 1,000 pa rin ang naitalang kaso ng pamamaril. May news to go si Bam Alegre. Kaliwat kanan na ang mga checkpoint ng PNP para hulihin ang mga susuway sa COMELEC Resolution 9651A na nagtatakda ng election gun ban. Batay sa resolusyon, bawal muna magdala ang mga sibilyan ng baril sa mga pampublikong lugar kahit may lisensya at permit to carry. Hakbang daw ito para pigilan ng mga krimen, lalo't panahon na naman ng eleksyon. Simulan sa pool, hindi na sang-ayon sa election gun ban ng grupong Pro-Gun Philippines. Anila, hindi naman daw nito napipigilan ang mga krimen. Sa kanilang tala mula Enero hanggang Hunyo noong eleksyon 2010, may mahigit 1,000 kaso pa rin daw ng pamamaril. Mga lehitimong gun owner lang daw ang sumusunod sa gun ban. How pathetic it may sound, no, na may pangangailangan, no, yung mga ordinary citizens katulad ko, there is a need for the citizens to have firearms for self-protection. Nataon ng election gun ban sa panahon na maugong ang panawagan para sa total gun ban dahil sa mga serye ng krimen na kinasangkutan ng baril. Gayunman maging ang Pangulo nag-aalinlangan kung dapat bang tuluyang ipagbawal sa lahat ng mga sibilyan ang mga baril. Is the problem about licensed gun owners or lawless elements? Will a total gun ban really deter kidnappers, murderers, and robbers and terrorists from committing their crimes? Is it a question of passing new legislation or of more strictly implementing existing laws? We are looking for solutions that are strategic, rational, and effective. May mga nahuling private armed groups na raw ang pamahalaan. Pinaigting na rin ang kampanya kontra loose firearms o mga direhistradong baril. Nasimula na raw ng PNP ang Oplan Katok, isang operasyon kung saan binibisita ng mga pulis ang mga gun owner na may expiring license para himuking magpa-renew. Kinukumpiska naman ang baril kung paso na ang lisensya. The total gun ban is not, on my personal side, it is not possible as of this time. Dahil, how can you call for a gun ban sa isang terrorist? How can you call for a gun ban sa isang criminal? These people do not follow the rules. Panawagan naman ng crime watch group na A2S5. Ito pakiusap ko talaga sa mga law-abiding citizens natin, no. Kapag bibili kayo ng baril, kumuha kayo ng training, no. Kasi hindi naman parang anting-anting yan basta nakabili kayo, exempted na kayo sa krimen, no. So you have to know how to use a gun properly. Bam Alegre, GMA News.